Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 111. Sa sandaling ito, sa dormitoryo ng batang babae, nakaupo na si Nicole sa kanyang kama pagkatapos maghugas. Nakatitig siya sa kanyang handphone at walang balita hanggang ngayon, kaya't medyo hindi siya nadama. Si Lulu, na nasa bunk sa itaas, ay nadama ang kanyang pagkabalisa at pinalabas ang kanyang ulo upang aliwin siya. Nicole, hindi magagalit. Si Harvey ay dapat na nawalan ng isang laro ng Dare at kailangang aminin sa iyo. Ito, talagang nakakuha ako ng ilang mga lalaki na humihiling para sa aking numero sa huling oras, at kapag naisip ko na ang aking tagsibol ng pag-ibig ay sa wakas narito, ito ay naging hinahanap nila ako matapos mawala ang isang laro ng Dare. Panipi. Ang talakayan sa mga forum ay napakabuhay na buhay, marami ang hindi naniniwala at sinabi na ang dahilan na inamin ni Harvey kay Nicole ay dahil nawalan siya ng isang laro ng pataas. Alam ni Nicole na hindi naiintindihan ni Lulo ang mga bagay, ngunit wala siyang balak na ipaliwanag ang anuman, kaya't sinabi lang niya, masyado kang nag-iisip. Napansin ni Hunyo ang emosyon ni Nicole at lumiko upang bigyan si Lulo ng isang babala na sulyap. Natatakot na si Lulo sa kanya ng isang pinakamahusay na beses, kaya't agad siyang umatras. Tumingin si Nicole kay Hunyo, at binigyan siya ng huli ng isang ngiti at walang tunog. Good luck. Ang hitsura sa mga mata ni Nicole pagkatapos ay lumambat ng medyo. Hindi masyadong mahaba, sinabi ni Lulu mula sa itaas muli. Nicole, sinabi nila na si Austin ay nawalan ng kapangyarihan, at ngayon nais ni Bobby Burton na maging bagong bully sa paaralan. Si Bobby Burton ay ang pinakamahusay na kaibigan ni Austin at siya rin ang unang nag-turncoat. Nang makita si Nicole ay hindi gumanti, pinalabas muli ni Lulo ang ulo upang magtanong. Nicole, sinabi nila na tinapos ng Austin ang ganito dahil sa iyo. Sinabi nila na kung bakit hindi siya maaaring maging isang wastong pang-aapi sa paaralan at sa halip na mag-aral. Iyon kung bakit walang nais na sumunod sa kanya. Panipi. Hindi man lang tumangala si Nicole habang siya ay nag-sneer, hayaan silang makipag-usap. Dahil ang pakikipag-usap sa online ay ang maaari nilang gawin. Panipi. Tumingin pa rin siya sa kanyang tahimik na telepono, at tulad ng malapit na niyang ilayo ito, biglang nag-vibrate ang telepono. Agad siyang tinapik sa screen. Ang mga salitang, ayos lang kami. Wala kaming impormasyon tungkol sa taong nag-aayos sa iyo. Mag-ingat ka, lumitaw. Sa pagtingin sa pangungusap, sumimangot si Nicole. Para sa taong iyon na maging isang tao kahit na ang mga sibat na Zane ay hindi mahanap, dapat na siya ay kabilang sa isang napakalakas na samahan. Ito ay lamang na ang samahang ito ay tila hindi nakakapagod ng anumang masamang hangarin sa kanya, at ang mga sumusunod sa kanya ay mas katulad ng isang banayad na pagsisiyasat. Walang mga hangarin na saktan siya, o kung hindi, hindi niya ito nakita ng huli. Matapos basahin iyon, ibinalik ni Nicole ang kanyang telepono sa kanyang bag at sa wakas ay makatulog sa kapayapaan. Ang isang magandang gabi ay natutulog mamaya, kinabukasan. Matapos magawa si Nicole sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga ay pinlano niyang bumalik sa dormitoryo. Dahil sa insidente kay Harvey Ellison kagabi, mas nakakaakit siya ng pansin. Sa tuwing lumalakad siya sa isang tao, maririnig niya ang mga tsismis paminsan-minsan. Hindi niya pinansin ang lahat ng mga ito, ngunit nang makarating siya sa ground floor ng dormitoryo, may nagtapon sa kanya. Mabilis siyang nag-dodge at natagpuan ang isang itlog na bumagsak laban sa lupa, na pinakawalan ng isang medyo kakila-kilabot na baho. Huminto si Nicole na may isang nagyayelo na hitsura sa kanyang mukha habang tinitingnan ang batang babae na naghagis ng itlog. Bagaman natakot si Latter, tiningnan pa rin niya si Nicole na may galit na tingin bago lumingon at tumakas. Ano, dapat ba siyang kumuha ng isang matalo na nakatayo doon? Tumalikod si Nicole at tiningnan ang mga titig na nakapaligid sa kanya na medyo nakakainis. Nang makita siya ng karamihan na nakatingin sa kanya, sinumpa nila siya kahit na mas malakas, ikaw ay walang kahihiyan na wench. Manggahas ka pa ring ipakita ang iyong mukha sa Royal Creek Institute. 2 oras sa tabi, talagang maglakas loob ka upang akitin si Harvey upang itapon ang snow riddle. Bitch ka, panipi. Tiningnan ni Nicole ang chismis na kaunti at ang isang hitsura ng pagkalito ay lumitaw sa kanyang mga mata. Kapag ang ano ba ay nakita mo akong hinihikayat si Harvey. Ang batang babae na chismis, na napansin na siya ay naghahanap, agad na nadama ang isang pag-iikot sa kanilang mga likuran, ngunit hinaplos pa rin niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sino ang hindi alam na ang Snow at Harvey ay isang item. Ngunit biglang nagkumpisal sa iyo si Harvey. Ito ay dapat na gawin mo. Panipi. Naririnig ang kanyang sarili matuwid na mga salita, halos nais ni Nicole na tumawa.
Hindi ba ito problema sa Harvey Ellison? Mayroon na siyang kasintahan at napunta pa rin siya upang abalahin ako, at ngayon ay sinisisi mo iyon sa akin. Panipi. Malinaw na hindi inaasahan ng grupo na sabihin niya iyon at natigilan sandali. Lahat ay naramdaman din ng kaunting kakaiba matapos marinig ang mga salita ni Nicole. Sapagkat palaging magalang si Harvey sa kanilang mga mata, at talagang hindi nila inaasahan na ang problema ay nasa tabi niya. Gayunpaman, ang mga batang babae ay mabilis na nakabawi at tiningnan si Nicole na may puot sa kanilang mga mata. Huwag kang mag-smear ng magandang pangalan ni Harvey. Ang problema ay malinaw na ikaw. Panipi. Ang lahat ay nag-snap din at tumango ng magkakaisa. Oo, lahat ito ay kasalanan ni Nicole kahit gaano mo ito pinutol. Habang tinitingnan sila ni Nicole, mas malamig ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nag-squint siya habang tinitingnan niya ang batang babae sa harap niya, na nagsasabing, huwag isipin na ang lahat ay katulad mo. Si Harvey Ellison ay wala sa aking mga mata. Panipi, maaari kang maniwala kung paano mo gusto. Dumating lang ako at abalahin ako, o magiging responsable ka lamang sa anumang mga kahihinatnan. Panipi. Matapos sabihin iyon, wala na si Nicole na mag-aksaya ng oras sa kanila at umalis. Ang mga batang babae ay malinaw na natigilan sa kanyang domineering aura at hindi mahanap ang kanilang tinig kahit na matapos siya. Kaliwa. Sa pag-iisip ng sinabi ni Nicole, mayroong isang mapait na hitsura sa kanilang mga mata. Si Harvey Ellison ay wala. Ano ang Nicole Wallace noon? Ang lahat ay tumingin din kay Nicole, na may takot at kasuklam-suklam sa kanilang mga mata. Ang Austin Woods ay hindi nabuli ng paaralan, at ang pinakadakilang suporta ni Nicole ay nawala na ngayon. Kaya, sa anong batayan siya ay mapagmataas para sa. Naglakad si Nicole sa isang casual na tulan at hindi gaanong nagmamalasakit sa mga tinig sa likuran niya. Pagkatapos magbago, dumiretso siya sa silid-aralan. Natulog siya ng kaunti kahapon, at sa halip na dalhin ang kanyang libro upang mag-aral, sa halip ay nahiga siya sa mesa upang mahuli. Sa sandaling ito, ang isang kaguluhan ay nagmula sa labas ng pintuan bilang isang matalim na tinig ng babae sa lalong madaling panahon ay umalangaw-ngaw, na parang sinusubukan na hiwalay ang lahat. Nicole, ipakita ang iyong sarili. Manggahas ka na akitin ang Harvey, wench ka. Tuturuan kita ng isang aralin. Kabanata 112. Kasunod ng isang galit na dagindong, isang nakatago na batang babae na lumakad sa silid-aralan habang siya ay sisingilan patungo sa mga upuan ni Nicole tulad ng isang banshee, na sumisigaw habang sinubukan niyang sunggaban si Nicole's leeg. Si Nicole, na nagising mula sa kanyang pagkakatulog, ay hinaplos ang kanyang mga mata. Mabilis siyang bumangon at sinaksak ang pag-atake ng tao. Ngunit ang momentum ng singil ng tao ay napakahusay na siya ay sumabog sa talahanayan ni Nicole, na pinupuksa ang lahat ng kanyang mga libro sa lupa. Ang batang babae ay nakaupo doon sa isang gulo, na may ilang mga kulubot na pahina na nasa kanyang kamay pa rin. Tiningnan ni Nicole ang kanyang mga libro na nakakalat sa buong lugar, at isang chill ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sino ka? Hindi niya kilala ang babaeng ito, kaya bakit siya ay naghahanap ng problema ng walang dahilan? Hindi pinamamahalaang ng batang babae na saktan si Nicole, ngunit sa halip ay nasaktan ang sarili. Galit na galit siya ay nanginginig habang tinitingnan niya si Nicole na may puot. Nicole Wallace, hindi mo lamang hinihikayat ang mga batang lalaki mula sa basketball club at ang music club, inilalagay mo rin ang iyong mga kamay kay Harvey. Walang kahihiyan ka sa asong babae. Panipi. Sa sandaling ito, may isang tao sa silid-aralan na nakilala kung sino siya. Hindi ba siya tagahanga ni Harvey, si Jesse Zinn? Oo. Narinig ko na kahit na magkasama si Harvey kay Snow, madalas pa rin siyang binigyan siya ng mga regalo. Panipi. Pakikinig sa mga aksyon ng kanyang akusado, hindi niya maiwasang mag-sneer, at narito ka pa rin nagpapadala ng mga regalo sa isang tao na kinuha, sa palagay ko ang walang kahihiyan na asong babae ay ikaw, hindi. Ano ang sinabi mo? Hindi inaasahan ni Jessie na hindi lamang akitin ni Nicole si Harvey, ngunit upang maging sarkastiko sa kanya habang nagagalit siya. Ang pamilyang Zinn ay isa sa mga shareholders ng paaralan at kahit na si Gary at Harvey ay kailangang magpakita ng ilang paggalang sa kanya, at ang Nicole na ito ay nangahas na masira siya tulad nito. Kaya, hindi ka lamang pangit, ngunit mayroon ka ring mga paghihirap sa pandinig din. Binigyan siya ni Nicole ng isang naiinis na hitsura. Agad na naging pula ang mukha ni Jessie. Ang pagiging hindi maganda ang hitsura ay ang tanging kapintasan lamang niya. Ito ay para sa kadahilanang ito ay nawala sa nyebe at maaari lamang magkaroon ng isang-isa na panig na pag-ibig sa lihim. Gayunman, ang kanyang idolo ay nahihikayat ngayon ng isang literal na burol, at ang pag-iisip na nag-iisa ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin. Nicole Wallace, huwag kang manggahas na maging mapagmataas.
Dapat ako ang nagsasabi sa iyo na, binigyan siya ni Nicole ng isang malamig na sulyap, ang kanyang nagyayelo na pag-uugali ay agad na nagpadala ng mga panginginig sa kaluluwa. Ang aking mga libro ay nasa sahig. Kunin ang mga ito. Nang makita ang kanyang ekspresyon, si Jessie ay nanginginig sa pamamagitan ng reflex. Siya ay hinimok ng kanyang galit na nakalimutan niya kung gaano kakilakilabot si Nicole. Naaalala na maaaring itapon ni Nicole ang Austin Woods na may isang balikat na paghagis, natatakot si Jessie, ngunit tumanggi pa rin siyang magbunga. Pangarap. Tumingin si Nicole sa kanya, malabo ang tingin niya. Kinatok mo sila, kung hindi mo ba pinipili ang mga ito, maghihintay ka ba para sa isang tao na gawin ito para sa iyo? Ang pag-aalaga ba ng pamilyang Zin ay mahirap? Panipi. Sa ilalim ng icy gaze ni Nicole, hindi makakatulong si Jessie ngunit manginig. Ngunit hindi siya maaaring magbunga. Kinakatawan niya ang karangalan at dignidad ng pamilyang Zin. Paano siya matalo kay Nicole? Sa pag-iisip niya nito, nagtipon si Jessie ng lakas ng loob mula sa kung sino ang nakakaalam kung saan siya muling nagpound kay Nicole. Panipi. Manggahas ka na sabihin na mahirap ang aking pag-aalaga. I rip ko ang iyong succubus mukha bukod. Panipi. Tulad ng sinabi niya iyon, inunat niya ang kanyang mahabang kuko habang kiniskis niya ang mukha ni Nicole. Sa pagtingin sa hindi nagsisisi na babae, sumimangot si Nicole. Nang makita na hindi lumipat si Nicole, sabik na sumigaw si Bradley, Nicole, panoorin. Hindi man lang yumigtad si Nicole, ngunit sa halip ay iniunat ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang braso ni Jessie. Sa pamamagitan ng isang twist, pinasimulan niya ang palso ng huli na magpalabas ng isang tunog ng pag-crack. Masakit. Ang anak na babae ng pamilyang Zin ay nagpakawala ng isang masakit na hiyawan, subalit hindi niya maibalik ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, tinitingnan ng lahat si Nicole sa hindi paniniwala. Sa ganitong malapit na distansya, kasama si Jessie na nag-pounce ng bigla, anong uri ng reflex ang aabutin upang kunin ang kamay ng huli. Tumingin si Nicole kay Jessie nang hindi sinasadya, ang kanyang madilim na mga mag-aaral ay halos madilim sa ilalim ng liwanag ng araw, na ginagawang malamig ang kanyang hitsura. Nang makita iyon ni Jessie, halos maparalisa siya sa lupa. Nakiusap siya ng walang pag-aatubili, hayaan. Hayaan mo akong pumunta, masakit. Panipi. Kung mahahawakan ni Nicole ang kanyang braso na ganito pa, maaaring masira talaga ang kanyang palso. Bitawan ka. Oo naman. Nag-sneer si Nicole nang bigla niyang pinakawalan at sa halip ay hinawakan ang leeg ni Jessie. Sa pamamagitan ng isang tug, itinaas ni Nicole ang huli at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Sa kanyang lalamunan na hinawakan, ang anak na babae ng pamilyang Zin ay labis na natakot na nakalimutan niyang humingi ng awa. Ang kanyang mga braso ay nakalakip sa kamay ni Nicole, ang pakiramdam ng pag-blackout ay naramdaman na pamilyar na nakakatakot. Ang bawat tao ay hindi nang ahas na sabihin ng isang salita habang tinitingnan nila ang tulad ng isang spine-chilling na si Nicole. Kalaunan ay kinaladkad ni Nicole at itinapon si Jessie sa pintuan ng Class B habang tinitingnan niya ang huli na pag-ubo ng walang tigil habang hinahawakan ang kanyang leeg, isang bakas ng kawalang interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tumingin si Nicole sa kanyang kalmado habang sinabi niya, kung nais mong malaya ang iyong sarili ng isang wall upang mawala, at hindi na ako hayaan na makita ka ulit. Kapag nagbabanta si Nicole ng isang tao, ang kanyang buong mukha ay walang ekspresyon, gayon pa man ang aura sa paligid niya ay isang nakakakilabot bilang isang glacier, na nagiging sanhi ng lahat na maramdaman ang presyon sa paligid nila na bumababa ng masakit. Sa sandaling ito, tiningnan ng lahat si Nicole, at walang nang ahas na magsabi ng isang bagay. Napahiya si Jessie na maaari lamang siyang bumangon mula sa lupa at tumakas. Hindi siya pinansin ni Nicole at bumalik ng diretso sa kanyang upuan. Sa pagbalik niya, agad na tumayo sina Lulo at Bradley upang tulungan si Nicole na pumili ng kanyang mga libro. Pareho silang tahimik, at nakikita ang kanilang mabilis na paggalaw, ang chill sa mukha ni Nicole ay kumupas. Salamat! Sina Lulo at Bradley ay nanginginig. Alam nila na si Nicole ay palaging napaka-proteksyon ng kanyang mga libro, na halos bawat isa ay mukhang bago sila. Ngayon na sila ay marumi, at sa napakaraming pangit na mga wrinkles, tiyak na maput niya ito. Habang ang ilan ay tapos na sa pagtid, isa pang hindi maligayang tinig ay nagmula sa pintuan ng silid-aralan. Nicole, sinabi ni Jessie na tinamaan mo siya. Totoo ba ito? Panipi. Tumingin si Nicole at nakita si Mr. Nakatayo si Kennedy sa pintuan, kasama si Jessie na umiiyak sa tabi niya. Tiyak na hindi niya natutunan ang kanyang aralin, at nagpunta siya upang magreklamo sa lalong madaling panahon. Nag-sneer si Nicole, na nagsasabing, tila hindi mo naalala ang sinabi ko kanina. Natatakot si Jessie sa kanyang icy gaze kaagad siyang nagtago sa likuran ni Mr. Kennedy. Mr. Kennedy, tingnan. Panipi. Ang Nicole Wallace na ito, ang kanyang mga mata ay masyadong nakakatakot.
Wala siyang paraan upang labanan muli. Kabanata 113. Nakita ni G. Kennedy na hindi siya pinansin ni Nicole at sobrang galit na itinaas niya ang kanyang tinig. Nicole, tatanungin kita ulit. Nahit mo ba si Jessie? Paano ka magiging tulad ng isang manggugulo? Sapat na, isang burol na tulad ng wala kang tamang pag-aalaga. Panipi. Tumawid si Nicole sa kanyang mga braso habang malamig na tiningnan niya kung ano ang hindi nagbubukas. Si G. Kennedy ay maaaring parang siya ay nagtanong sa kanya ng isang katanungan, ngunit sa katunayan, hinuhusgahan na niya siya na nagkasala. Hindi niya tiningnan si G. Kennedy, ngunit sa halip ay itinapon ang isang nagyayelo na sulyap kay Jessie. Ano ang sinabi ko ngayon? Agad na umikot si Jessie kay G. Kennedy matapos na tumingin sa kanya si Nicole at hindi na maglakas loob na tumingin pa kay Nicole. Sa katunayan, sa oras na ito ay hindi niya nais na makita ang problema kay Nicole. Matapos maging brutal na pakikitungo ng mas maaga, wala na siyang mga bayag. Ito ay si G. Kennedy na nakakita sa kanya na umiiyak at tinanong siya kung ano ang nangyari. Kaya, malabo lang niyang sinabi na hindi lamang siya binubuli ni Nicole, ngunit binugbog din siya. Sino ang nakakaalam kay Nora ay talagang kumuha ng pagkakataon na sabihin na si Nicole ay palaging binubuli ang kanyang mga kamag-aral kung mayroon silang mga hindi pagkakasundo, at maging ang kanyang kapatid na babae ay binubuli sa nakaraan. Isa. Iyon ang dahilan kung bakit dinala siya ni G. Kennedy sa Class B upang magsalita ng kanyang panig ng kwento kay Nicole. Isa. Gayunpaman siya ay nang-ahas na hindi ipaliwanag ang anumang bagay kay Nicole dahil siya ay masyadong mabagsik at hindi maglakas loob na magsalita. Nang makita ni G. Kennedy na hindi siya pinapansin ni Nicole at nagtago si Jessie sa likuran niya na huwag ng matapang na sabihin ang anuman, nangangahulugan ito na talagang binubuli siya ni Nicole. Kumbinsido na siya na si Nicole ang may problema. Siya sneered, Nicole, itigil ang pananakot kay Jessie. Iniuutos kita na humingi ng tawad sa aking mag-aaral dito, o kung hindi man ay dadalhin ko ang bagay na ito sa direktor upang maayos niyang turuan ang isang punk na tulad mo. Isa. Ang kalidad ng mga mag-aaral sa pagitan ng Class A at Class B ay hindi maihahambing. Pagdaragdag sa hindi matatag na kadahilanan na ito sa Nicole, kung itulak niya ang kasong ito sa talahanayan ng direktor, ang mahusay na guro ng guro ay tiyak na siya. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at hindi gumanti sa kanyang mga salita. Ito ay si Jessie, na nakatayo sa likuran ni G. Kennedy ay lihim na masigla. Bagaman ayaw niyang lumapit ng mas maaga, ngunit alam niya na kung ang kasong ito ay pupunta sa direktor, tiyak na kakain si Nicole ng isang seryosong parusa. Kung pinalalaki niya ang kanyang mga pinsala, baka mapalayas pa niya si Nicole. Habang nag-skim siya, hindi pa rin naglakas loob si Jessie na i-pop ang kanyang ulo. Hindi pinansin ni Nicole ang dalawa sa kanila at hindi man lang day na tumingin kay G. Kennedy. Hindi na makatayo si Lulo at tumingin habang tumayo siya at sinabi, ito ay si Jessie na maaaring maghanap ng problema. Gusto niyang matumbok si Nicole ngunit nabigo. Nag-crash siya sa sahig at hindi rin siya makabangon tulad ng isang pailay na aso. G. Kennedy, mangyaring alagaan ang iyong mga mag-aaral, at hindi itulak ang bawat problema sa aming klase. Panipi. Tumango rin si Bradley at sinabing, oo. Hindi siya tinamaan ni Nicole, pinadalhan lang siya ngayon. Panipi. Nang tiningnan sila ni Nicole na nagsasalita para sa kanya, nakaramdam siya ng isang stream ng init sa kanyang puso. Gamit ang dalawa na nagsasalita ng paisa-isa, inihin nito si G. Kennedy kaya't naging asul ang kanyang mukha. Tinuro niya ang ilan sa kanila. Marami ka, sigurado ang Class B. Ipapaalam ko sa direktor ng isang beses, maghintay lang kayong lahat. Panipi. Tulad ng sinabi niya, umalis siya kasama ang sidang furry. Si Jessie ay naiwan na nakatayo sa podium ng klase, at ang mga mata ni Nicole ay nakakabit sa kanya, malamig ngunit nanunuya. Nawala. Dalawang salita lamang ito, ngunit natakot ito kay Jessie Seeley. Sa pagtingin sa hitsura ni Jessie's dumb block, Lulu Spot, ano ang ginagawa mo na nakatayo doon, gusto mo pa bang ipadala, kanin Nicole? Naririnig ito, nanginginig si Jessie at agad na naubusan, na para bang kakainin siyang buhay sa isang segundo mamaya. Si Lulu at ang iba pa ay tumingin sa isa't isa bago lumingon kay Nicole. Nang makita ang kanilang mga mukha, pinakawalan ni Nicole ang isang bahagyang ngiti, ang kanyang tinig ay napakabanayad. Magandang trabaho. Natigilan ang ngiti na ito sa buong klase. Si Gary ay tumingin ng mabuti kay Nicole, ang kanyang kamay sa pagsulat ay hindi sinasadya na tumigil sa pagsulat. Napakalamig niya kay Jessie, gayon pa man siya ay banayad at mainit-init patungo kay Lulu. Siya ay may likas na kaakit-akit, at kahit na hindi siya nakangiti, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay sapat na upang makaligtaan ng marami.
Kahit na siya ay malamig na malamig ay hindi nito pipigilan ang grupo na maakit sa kanyang tingin. Sa sandaling ito, nang ngumiti siya at tiningnan sina Lulo at Bradley, ito ay tulad ng isang araw na sumisilip sa mga ulap, isang puti at dalisay na bulaklak na namumulaklak mula sa isang iceberg. Ito ay isang kagandahang pinaka-nakamamanghang. Sino ang hindi nais na tumingin siya sa kanila ng ganyan? Tumingin din sina Jack at Wayne sa ngiti ni Nicole na nakabukas ang kanilang mga mata. Ginawa ni Wayne si Jack at tinanong, sino ang pipiliin mo bilang kagandahan ng paaralan? Si Jack Pearson ay hindi man lang tumingin sa gilid. Nonsense, syempre ito si Nicole. Tumango si Wayne na parang natural lamang at pagkatapos ay tumingin kay Gary. Nang makita na si Gary ay kasama pa rin ang kanyang hindi kanais-nais na hitsura, sinaksak niya ang kanyang ulo at tinanong, Gary, sino ang iyong pinili? Binigyan ni Gary si Wayne ng isang sulyap at walang sinabi. Ngunit ang kanyang kamay na nakasulat ay mahigpit na clenched ang kanyang panulat ng mahigpit habang tinitingnan niya ang tanong sa matematika na Olympiad habang siya ay bahagyang wala sa uri. Ito ay lahat dahil si Nicole ay nagtatrabaho ng husto, ngunit kung makukuha niya siyang tumingin sa kanya ng ganito, magiging kapaki-pakinabang ito. Si Vivian, na nakaupo sa harap na hilera, ay nakita si Gary na medyo wala sa hitsura. Kinagat niya ang kanyang mga labi ng kaunti habang ang hitsura ng malalim na paninibugho ay lumipas ang kanyang mga mata. Gaano karaming mga tao ang nabighani ni Nicole sa mukha ng kanya na nag-iisa. Tumingin siya sa magandang mukha ni Nicole at doon na ulit siya nagbabasa. Maaari talaga siyang magpanggap na tulad nito araw-araw. Gayunpaman, malinaw na sinuri niya ang mga resulta ni Nicole nang siya ay nagmula sa Great Oak at maging sa Royal Creek Institute ang kanyang mga marka ay nasa ilalim ng bato. Kabanata 114. Binigyan niya si Nicole ng isang mabangis na sulyap at pagkatapos ay lumingon ang kanyang ulo. Ang buwan ng pagsusuri ay malapit nang gaganapin, at kahit gaano kalaki ang isang kilos na inilalagay ni Nicole, hindi niya magagawang gumanap. Itinaas ni Vivian ang kanyang ulo ng bahagya ng may kumpiyansa habang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang kampanilya ng klase ay narang ngunit si MS. Emerson ay hindi lumakad ng oras tulad ng dati, ngunit dahan-dahan lamang siyang pumasok sa silid-aralan pagkatapos ng 15 minuto. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang plano sa pagtuturo tulad ng sinabi niya, pasensya na, mga mag-aaral, ngayon ay lumiko sa pahina. Sumimangot si Nicole nang marinig niya ang tinig ni MS Emerson. Nauna niyang napansin na ang mga mata ni MS Emerson ay medyo pula at nagtaka kung siya ay sumigaw kanina. Ang hitsura sa kanyang mga mata ay unti-unting nagdilim. Pagkatapos ng klase, si Nicole ay hindi pumunta sa hapunan kasama si Lulo ng direkta, ngunit sa halip ay sinundan si MS Emerson na bumalik sa tanggapan ng guro. Tumayo siya sa labas ng pintuan at nagbigay ng isang magalang na kumatok sa pintuan. Matapos makuha ang pagkilala na pumasok siya sa silid. Nang makita na ito ay sa kanya, medyo nagulat si MS Emerson. Nicole, bakit ka nandito? Mahinang tumugon si Nicole, natapos ko ang 2 ehersisyo, at nais kong tanungin kung mayroon ka pa, MS. Emerson. Panipi. Si MS Emerson ay medyo nakuha. Anumang mga katanungan sa 2 pagsasanay na ito ay sapat na upang tupuhin ang lahat at sinabi sa kanya ni Nicole na nakumpleto niya ang mga ito. Bagaman wala siyang ideya kung paano ito ginawa ni Nicole, ngunit hindi masyadong nagtanong si MS Emerson. Sa halip ay kumuha siya ng isa pang ehersisyo mula sa kanyang drawer at sinabi kay Nicole. May 3 hanay lamang ng mga katanungan ni G. Hancock. Ang huling hanay ay ang pinakamahirap. Orihinal na nais kong i-save ito para sa iyo hanggang sa pangwakas na sprint, ngunit dahil nakumpleto mo na ang mga iyon, ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Kaya, maghanda ng mabuti para sa pagsusulit. Panipi. Tumingin si Nicole sa kanya at biglang nagtanong, MS Emerson, kailan ang mahusay na pagsusuri ng guro? Panipi. Hindi maintindihan ni MS Emerson kung bakit niya tinatanong iyon, ngunit tumugon pa rin siya, dapat itong ilang oras pagkatapos ng buwan ng mga resulta ng pagsusuri ay pinakawalan. Ano ang bagay? Panipi. Tiningnan siya ni Nicole ngunit hindi sinabi ng marami habang nagpunta siya, wala. Una kong iwanan ang aking pag-iwan noon, MS Emerson. Panipi. Tumango si MS Emerson bago sabihin, Nicole, gawin ang iyong makakaya. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin si Gary, ang antas ng kanyang matematika sa Olympiad ay napakataas, o kung alam mo si Nora, na siyang tuktok ng grado, maaari mo ring tanungin siya. Bagaman hindi siya nakikilahok sa Math Olympiad sa oras na ito, ngunit ang kanyang antas ay hindi masyadong masama, at dapat magkaroon ng mas maraming oras upang turuan ka. Isa. Itinaas ni Nicole ang kilay nang marinig niya iyon, ngunit wala na siyang sinabi sa iba habang umalis siya sa mga tanong sa ehersisyo.
Si MS Emerson, na nasa opisina, ay tumingin kay Nicole's matangkad at payat na frame. Naalala niya ang banta ni G. Kennedy kaninang umaga. Sinabi niya na si Nicole ay hindi lamang nakakuha ng 0 sa Math Olympiad, ngunit binubuli din niya ang kanyang mag-aaral, at siya ay isang manggugulo at walang paggalang sa kanyang mga matatanda. Siya rin sinabi na ang direktor ay umalis ngayon at ipapaalam niya sa kanya ang lahat sa sandaling bumalik siya bukas. Sa huli tiningnan niya ang kanyang pangungutya habang sinabi niya, wala kang, kaya ano ang ginagawa mo dito sa Royal Creek Institute? Sa palagay mo makakakuha ka ba ng maayos na pagtuturo? Kahit na hindi ako tugma para sa iyo, kailangan ko pa ring mamuno sa pinakamahusay na klase, ang pinakamahusay na mga mag-aaral, at kunin ang pinakamaraming mga parangal. Ano ang tama mo upang labanan ako? Panipi. Nang isipin niya ang mga salita ni G. Kennedy, ipinikit ni MS Emerson ang kanyang mga mata. Naniniwala siya na si Nicole ay hindi hahampas ng walang dahilan, at ngayon na ito ay halos oras ng pagsusulit, hindi niya dapat hayaan itong makaapekto sa kanya. Sa pinaka pinapunan niya ng direktor at ginawang lunokan ang mapait na tableta na iyon. Hindi ito tulad ni G. Kennedy ay hindi hinaila ang mga ganitong uri ng mga stunts mula nang sumali siya. Wala namang magagalit, naisip niya. Nang isipin ito ni MS Emerson, lalo pang tinutukoy ang kanyang mga mata. Hindi siya nakakatakot. Tulad ng walang klase ni Nicole sa hapon, nagpunta lamang siya sa cafeteria para sa tanghalian, at tulad ng inaasahan na nakatagpo siya ng isa pang pag-agos ng mga sumpa at personal na pag-atake. Tumahimik si Nicole at nagsimulang malubhang mag-isip kung dapat niyang harapin ang Snow sa oras na ito. Bagaman wala siyang pakialam kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya, ngunit ang lahat ng mga blathering na ito ay nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at medyo nakakainis. Habang pinag-isipan niya ito, nakolekta lamang ni Nicole ang kanyang pagkain at nakakita ng isang upuan, at may isang taong agad na nakaupo sa tapat niya. Tumangala si Nicole, at ang taong ito na may malungkot na mukha, ngunit sa isang mapagpatawad na hitsura ay walang iba kundi ang Niebe. Sina Snow at Nicole ay nakaupo ng magkasama at napinatay ang interes ng lahat sa kanilang paligid. Tingnan, sa wakas ay kinakaharap ng Snow ang ikatlong gulong. Maglingkod ng tama ang succubus, ang isang tao ay dapat na makitungo sa kanya ng matagal na ang nakalipas. Alam kong tama, tingnan mo lang kung paano nakuha ang manipis na Niebe. Si Nicole ay dapat na umihi sa kanya ng labis na nawala ang kanyang gana. Panipi. Nang makita ito ni Nora mula sa malayo, natatawa siya ng lihim. Siya ang nagbigay ng Snow sa lahat ng mga ideyang ito, upang ang pakikiramay ng lahat ay ilipat sa Snow at ayon ng publiko laban kay Nicole. Kapag naisip niya iyon, sa halip ay inaabangan ni Nora ang dalawa na mabilis na makipagpalitan ng mga suntok. Sa sandaling ito, si Snow, na nakaupo kasama si Nicole, ay kumukuha ng lahat ng mga chismis sa kanilang paligid. Ang sinabi ni Nora ay talagang epektibo. Kung makakakuha siya ng pakikiramay, kung gayon ang lahat sa paligid niya ay salakayin si Nicole. Mabilis niyang pinigilan ang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Nicole na tinitigan ang malamig sa kanya na may mga braso na tumawid at sinabing, Nicole, hindi mo ba ako may utang na paliwanag? Kinuha kita bilang isang mabuting kaibigan at ginagawa mo ito sa akin. Hindi ka ba naaawa sa akin? Panipi. Kabanata 115. Tiningnan siya ni Nicole, at lubos na hindi naapektuhan ng kanyang pag-arte, ngunit ang lahat sa paligid niya ay naantig sa kanyang mga akusasyon habang nagsimula silang makipag-usap. Oo, mahirap na Niebe, nang dumating siya na naghahanap kay Nicole sa huling oras na siya ay binubuli, at ngayon si Nicole kahit ninakaw ang kanyang kasintahan. Masyado lang. Panipi. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagiging backstab ng iyong matalik na kaibigan. Ito ang pinakamasama. Panipi. Yeah. Ang Snow ay napakabanayad, maaari mong sabihin sa pamamagitan ng pagtingin na hindi niya magagawang labanan laban kay Nicole. Panipi. Ang sinabi ng lahat ay narinig ng dalawa, ang tanging pagkakaiba ay ang Snow ay lihim na masungit at si Nicole ay inilalagay sa pansin. Snow, ito ba ang napunta mo? Nang marinig ni Snow na ang kanyang mga mata ay lumabo, gayunpaman ay pinananatili pa rin niya ang isang banayad na pag-uugali habang siya ay nagpapanggap na hindi maintindihan. Ano ang sinasabi mo, Nicole? Hindi ko maintindihan. Tumingin si Nicole sa kanya at ngumiti ng malamig, ang huling oras na inanyayahan mo ako para sa hapunan, mga chismis sa akin na pinasisigla ka agad na nagsimula sa forum ng paaralan. Kaya, kasama lamang ito, anong uri ng chismis ang hinahanap mo sa oras na ito? Tiningnan siya ni Snow sa pagtataka, tila hindi inaasahan na may sasabihin si Nicole. Ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang mapula tulad ng sinabi niya na may mababang tinig, hindi ako nagpaplano ng ganyan, Nicole.
Sinusubukan mong kunin si Harvey mula sa akin, kaya nais kong makipag-usap sa iyo tungkol dito. Hindi mo ako naiintindihan ng ganito. Tumingin si Nicole sa kanya at sinabi ng hindi makatwiran, kung ako hindi mo maintindihan o hindi, alam mo ang iyong sarili. Gayon din, mangyaring huwag mo akong kasangkot sa anumang ginagawa ni Harvey. Tulad ng sinabi ni Nicole na kinuha niya ang kanyang tray at umalis. Hindi talaga niya inaasahan na tumakbo sa napakaraming problema para lamang sa pagkain. Tumayo si Snow sa likuran niya at itinaas ang kanyang tinig, si Nicole, si Harvey ay isang mabuting tao, at hindi kita sinisisi kung naaakit ka sa kanya, ngunit hindi mo ba ako hayaang humingi ng tawad. Gamit nito, tiningnan ng lahat si Nicole na may kasuklam-suklam at disdain. Paano magiging ganito ang isang tao? Para sa kanya na maging hindi nagsisisi matapos na nakawin ang kasintahan ng kanyang kaibigan, na may isang paghingi ng tawad. Ang Snow sigurado ay kaaya-aya upang tumakbo sa isang tulad nito. Nang marinig iyon ni Nicole, at ang mga tinig ng tsismis sa paligid niya, lumingon siya upang tumingin sa nyebe. Ang kanyang tingin ay matalim bilang isang araw habang sinanay niya ito sa huli. Snow, binabalaan kita, huwag pindutin ang iyong swerte. Pagkatapos nito ay tumingin siya sa paligid, ang kanyang malamig na tinig ay sumigaw sa mga tainga ng lahat, makinig ka, ako, si Snow Wallace, ay walang interes sa Harvey ni Snow Riddle. Wala akong kinalaman sa nangyayari sa kanila, kaya huwag akong dumating at mag-abala sa akin, o harapin ang mga kahihinatnan. 31 ang orihinal na maingay na cafeteria ay agad na natahimik. Hindi pinansin ni Nicole si Snow habang naglalakad siya ng maaga, ang mga nakapalibot na tao ay hindi sinasadya na nagbibigay sa kanya habang nagpunta siya. Ito ay pagkatapos lamang na umalis siya na ang lahat ay nagpakawala ng isang malalim na paghinga. Kapag ang presensya ni Nicole ay sumulong, talagang naghihirap. Sa pag-iisip ng kanyang pagpapahayag ng wala akong interes kay Harvey, marami ang may kakaibang pagtingin sa kanilang mga mukha. Maaari bang talagang napunta si Harvey kay Nicole upang aminin at tinanggihan? Ito ay hindi tunay na walang sino man ang naniniwala dito. Paano maaaring tumanggi ang isang tao na maaaring tumanggi kahit na umiiral? Tumayo roon si Snow, ang kanyang mga daliri ay kumagat sa kanyang palad. Siya ay orihinal na nais na ipahiya si Nicole, at itaboy ang lahat laban sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na diretso si Nicole na malinaw ang anumang mga alingaw-ngaw ng relasyon. At pinamamahalaang niyang tumayo sa publiko. Ginagawang ganito. Si Harvey ay sumunod sa kanya, at siya, Snow Riddle, ay walang iba kundi aso. Ang higit na naisip niya na mas napahiya ang nyebe na nadama, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas mapait. Nang makita ito, kinuha ni Nora ang pagkakataon na aliwin siya, na nagsasabing, Snow, huwag yumuko sa antas ni Nicole. Siya ay tulad ng isang makasariling tao at sobra lang. Tinamaan ni Snow ang kanyang mga labi habang patuloy siyang nagsagawa ng isang kilos at nagreklamo, dumating ako sa pakikipagkasundo sa kanya, at hindi inaasahan na sabihin niya ang ganoong bagay. Masakit. Ang mga tao sa paligid dito ay muling nagagalit. Huwag kang malungkot, Nyebe, ikaw at si Harvey ay isang kinikilalang pares, hindi kami naniniwala na si Harvey ay mahuhulog para kay Nicole ng walang taros na ganyan. Tama iyon, nang ahas siyang sabihin na hindi siya interesado kay Harvey, gayunpaman hinikayat siya. Siya ang asong babae at gusto pa niyang kumilos ng matuwid, paano siya magugustuhan ni Harvey? Panipi tuldok. Nang marinig ni Snow na nagbago ang kanyang ekspresyon habang malumanay na sinabi niya, huwag kang mag-alala, lahat. Lahat ay mabuti sa akin at Harvey. Ito ay lamang na si Nicole ay bata pa at medyo makasarili, kaya't huwag nating pag-usapan ang tungkol dito. Panipi. Ang pahayag na ito ay katumbas ng kanyang muling pagpapatunay sa kanyang pakikipag-ugnay kay Harvey, at habang pinipinta din si Nicole sa isang masamang ilaw at sa parehong oras, gawin siyang napakakabutihan. Nang marinig iyon ng lahat, nadama nila na naintindihan nila ang lahat ngayon habang sila ay nagtitingin ng awa sa nyebe. Mabait lamang ang nyebe, at nagsalita pa rin siya para kay Nicole kahit na nangyari ito. May isang tao na sinasadya na naipost ang pag-record ng nangyari kanina sa web, at agad na naging public enemy number 1, at na-atake sa buong. Tiyak na ito ni Nicole ay isang asong babae, kinuha siya ni Snow para sa isang kaibigan at ganyan siya babayaran. Oo, hindi ko alam kung saan nakuha ni Nicole ang kanyang lakas ng loob, at nang ahas siyang sabihin na hindi siya interesado kay Harvey bago si Virgin Maria. Kahit na ang isang tanga ay nakakaalam na imposible. Panipi. Mayroon akong ilang magagandang damdamin tungkol kay Nicole kamakailan, ngunit talagang kinamumuhian ko ang mga ikatlong gulong. Lahat ng ikatlong gulong ay dapat mamatay. Gamit ang online na bashing ng buo, ang ilang mga tinig na sinubukan na ipagtanggol si Nicole ay agad na napuno at hindi nagtagal na wala.
Sa sandaling ito, ang matalik na kaibigan ni Harvey, si Edwin ay hawak ang kanyang telepono habang tinitingnan niya ang forum ng paaralan na may interes. Nang makita niya na sinabi ni Nicole na hindi siya interesado kay Harvey, hindi niya maiwasang mapalaki ang kanyang kilay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey, na nagbabasa, at bamulong, Harvey, inamin mo ba talaga si Nicole? Huminto ang mga daliri ni Harvey habang tinanong niya ng kalahating ngiti, bakit? Tinatanong mo ba yan? Nang makita na hindi siya nagagalit, sa wakas ay nagsalita si Edwin, palagi kong naramdaman na hindi mo talaga gusto si Nicole, at hindi ka rin niya gusto. Paano ka makakapunta at aminin sa kanya? Dapat itong peking balita. Panipi. Si Harvey sa halip ay tumingin lamang ng mahinahon habang hindi niya sinasadya na sinabi, totoo ito, napunta ako sa dorm ni Nicole at inamin sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Edwin na may nakasimangot, na nagsasabing, ano ang ibig mong sabihin doon? Nabigla pa rin si Edwin sa pagpasok na inamin ni Harvey kay Nicole, at tinanong si dumbfoundedly nang marinig niya iyon, aling bahagi? Ang bahagi sa kung paano ka makakapunta at ipagtapat sa kanya. Umiling-iling si Harvey. Ang nakaraang pangungusap, nag-isip ng kaunti si Edwin bago sabihin, hindi mo talaga gusto si Nicole. Ang ekspresyon ni Harvey ay hindi nagbago, ngunit mayroong isang madilim na undercurrent na dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi, ang susunod na pangungusap. Tiningnan ni Edwin ang ekspresyon ni Harvey at maingat na sinabi, hindi rin gusto ni Nicole si Vo. Kabanata 116. Ito ang pangungusap na ito. Tumingin si Harvey kay Edwin at nagtanong ng walang tigil, paano mo malalaman na hindi niya ako gusto? Gitnang tuldok. Ang paraan ng pagtatanong niya na parang gusto pa rin niya na magustuhan siya. Pinulong ni Edwin ang kanyang mga mata at ibinigay sa kanya ang telepono. 3 minuto at 42 segundo sa video, panoorin ito. Hindi tumanggi si Harvey at lumaktaw sa 3 minuto at 42 segundo na marka, ito ang bahagi kung saan nakikipag-usap si Nicole kay Snow at sa iba pa. Tahimik siyang nakinig kay Nicole na nagsasabi na hindi siya interesado sa kanya, at isang madilim na kadiliman sa lalong madaling panahon ay tinakpan ang kanyang mga mata. Pinanood siya ni Edwin na muling binibigkas ang video na tulad ng pag-aari niya, at hindi maiwasang bumulong, Harvey, tama ka. Hindi tumangala si Harvey, ngunit ang tono niya ay tulad ng dati na ngumiti. Bakit hindi ako tama? Hindi sinabi ni Edwin na magsalita, ngunit umungol ang kanyang puso. Bro, tinanggihan ka, bro. Hindi ka mukhang tama ka sa kanilang dalawa ay tahimik habang ang malamig, tinutukoy na tinig ni Nicole ay sumigaw sa silid. Tulad ng pinakinggan ni Harvey, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting kumupas. Ang tanging dahilan na hiniling niya sa kanya na maging kasintahan niya ay dahil sa simpleng naramdaman niya na pinahahalagahan siya ni Lolo, at marahil ay magiging kapaki-pakinabang siya sa kanya, at hindi sa anumang tame time na hangarin. Ngunit gayunpaman, bakit naramdaman niya ang kaunting kakulangan ng kakulangan sa loob niya nang marinig niya ang sinabi niya na ganito? Ito ay halos nagmamaneho upang tumakbo bago si Nicole at sumigaw sa kanya, tinanong siya kung bakit. Ngunit hindi siya maaaring sa mga anino, lumitaw muli ang ngiti ni Harvey. Maya-maya, nakikita na medyo kumalma si Harvey, nagsalita muli si Edwin, Harvey, gusto mo ba talaga si Nicole? Hindi nagsalita si Harvey, at naisip ni Edwin na iyon ay isang pagkilala sa taset, kaya't sinabi niya na nasa sabik, wow, hindi ako makapaniwala na ang iyong panlasa ay sa wakas ay nag-level up. Matagal na akong nagkasakit sa peking wench Snow na iyon. Hindi lamang siya maganda, ngunit mayroon din siyang pagkatao at tila bihasa siya sa martial arts. Binigyan pa niya si Austin ng isang balikat na itapon sa unang araw na siya ay pumasok sa paaralan, na parang 6 na talampakan ni Austin ay parang wala. Nang makita ko ang kanyang expression sa video, siya ay sobrang bewildered. Si Harvey ay nakinig ng tahimik habang pinuri ni Edwin si Nicole at hindi siya nakagambala. Ngunit tulad ng tumigil si Edwin upang uminom, tinanong niya, mukhang kilala mo si Nicole. Agad na tumahimik si Edwin at umiling-iling. Paano siya? Hindi pa sila nakilala. Kung gayon bakit ka nagsasalita para sa kanya ng ganyan? Si Edwin ay nakuha. Hindi niya masabi na may pabor siya na hilingin sa kanya, kaya't masasabi lamang niya, palagi kong naramdaman na siya ay isang magandang tao. Sa pinakadulo ang ilaw sa kanyang mga mata ay totoo. Nang marinig ni Harvey na natigilan siya. Sa katunayan, mayroong isang maliwanag na ilaw sa mga mata ni Nicole kahit na kung titingnan niya ang isang tao. Ito ang ilaw ng kanyang kaluluwa, ang kanyang saloobin sa buhay. Tumingin si Harvey kay Edwin, at ang huli din ay nakatingin sa kanya. Tila may ilang mga musing sa kanyang mga mata. Harvey, parang naiintindihan ko kung bakit hindi ka gusto ni Nicole ngayon. Si Harvey ay hindi tumugon ngunit sa halip ay tahimik na nakasuot ng kanyang Amerikana habang siya ay tumayo upang lumabas. Hindi siya pinigilan ni Edwin.
Habang tinitingnan niya ang likuran ni Harvey, bumulong siya, Harvey, kumakalat si Snow tungkol sa dalawa sa iyo na maging mag-asawa. Hindi mo ba talaga siya pipigilan? Tumalikod si Harvey, ang kanyang mukha ay nakatago sa mga anino, na ginagawang mahirap makilala ang kanyang ekspresyon. Bakit ko siya pipigilan? Nang marinig ni Edwin ang tinig ni Harvey, ito pa rin ang banayad at magalang na tono. Ngunit gagamitin niya ang iyong pangalan upang saktan si Nicole, hindi. Tiningnan niya si Harvey, na naniniwala na ang huli ay maaaring magbasa sa pagitan ng mga linya. Naintindihan ni Harvey habang pinahihit niya ang kanyang ulo, at ang kanyang tono ay naging malutong. Huwag makagambala, Edwin Bradford. Habang sinabi niya iyon, isinara niya ang pintuan at umalis. Tiningnan ni Edwin ang saradong pintuan na medyo walang pagsasalita. O, kung paano niya nais ang kanyang kaibigan doon ay maaaring gumawa ng mas mahusay. Ano ang napakahusay tungkol sa niebe pa rin? Hindi siya kasing ganda ni Nicole, at siya rin ay isang schemer upang magbot, naisip niya. Walang magawa si Harvey kundi kunin ang kanyang likuran at naghanda na lumabas. Walang ideya si Nicole na mayroong isang tao sa Royal Creek Institute na maaari pa rin sa pamamagitan ng tunay na mukha ni Snow. Sa sandaling ito, siya ay papunta sa kafe. Tila tulad ng kanyang naunang babala na medyo nagtrabaho na hindi maraming nang ahas na tumingin sa kanya ng direkta sa daan, at natural na may mas kaunting mga bulong din. Si Nicole ay walang pakialam na naglalaro ng kanyang telepono, at habang siya ay mukhang siya ay naglalakad, napakabilis niyang naabot ang pintuan ng kafe. Si Jared ay nakasandal sa bintana laban sa bintana, at nang makita na siya ay dumating dito mag-isa ngayon, mabuti ang kanyang kalooban. Ang kanyang mababang nakahiga na kilay ay nakataas ng bahagya habang binigyan siya ng isang masamang ngiti. Mukhang isang bakas ng nyebe ng tagsibol sa isang malayong bundok, at nang ngumiti siya ay napakaganda, isang uri ng nakamamanghang kagandahan na nailuded na mga salita. Ang ilang mga batang babae sa likod ni Nicole ay agad na sumigaw. Nakatingin siya sa akin, at nakangiti din siya sa akin. Screw you! Napangiti siya sa akin. Ang ilan sa kanila ay lumakad na may flushed face na parang lasing. Kahit na ang isang distansya ay naririnig pa rin ni Nicole na tinatalakay nila, na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng kung ang tao lamang ay mula sa kanilang paaralan, kung gayon si Harvey ay magiging dumi. Tuldok, halos nais ni Nicole na mag-snigger, at pagkatapos nito, ang kanyang kalooban ay kahit papaano mas mahusay. Nakita ni Jared na itulak niya ang bukas na pintuan, at ang kanyang kalooban ay tila mas mahusay kaysa sa mas maaga, kaya hindi niya maiwasang mapalaki ang kanyang kilay. Hindi ka nasisiyahan ngayon. Umiling-iling si Nicole. Hindi. Inilagay niya ang kanyang bag at umupo sa tapat ni Jared. Marami ang kinikilala na si Nicole at nakikita ang dalawang pag-upo ng magkasama, maraming mga bulong sa lalong madaling panahon ang nagsimula sa paligid nila. Maraming mga batang babae ang sumulyap kay Jared at isang batang babae na hindi na maaaring biglang tumayo at sinabi kay Jared, "Hoy, guwapo, huwag lokohin ni Nicole, hindi siya isang mabuting tao." Kabanata 117. Nakita niya na maganda si Jared at nais na makipag-chat sa kanya, kaya't sinasadya niyang laktawan ang klase upang subukang lumapit sa kanya sa umaga. Gayunpaman ang taong ito ay talagang walang malasakit, na parang walang higit sa kanyang paunawa. Gusto niyang lumapit sa kanya ng ilang beses ngunit natakot sa kanyang lamig. Ito ay hindi hanggang sa pumasok si Nicole sa kafe na inihayag niya ang kanyang unang ngiti ngayon, at natigilan siya. Iyon ay naging mahulog sa kanya, at nagseselos kay Nicole. Ang pag-iisip ng mga talakayan sa forum ng paaralan tungkol kay Nicole, na may nary na anumang positibo, kung paano mapapanood ang batang babae habang siya ay nalinlang ni Nicole. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya tumayo mula sa isang pakiramdam ng hustisya. Naisip niya na makikinig si Jared sa kanya, o kahit papaano ay dapat na mausisa kung bakit sinabi niya iyon. Gayunpaman, hindi rin nag-abala si Jared na tumingin sa kanya habang nakatuon siya kay Nicole at malinaw na sinabi, "Nais mo akong itapon." Si Nicole ay napapaligiran ng walang anuman kundi chismis ngayon, at ang mga salita ni Jared ay isang nakakapreskong simoy. Tumingin siya at siya ay may isang kilay na nakataas habang sinabi niya, hindi na kailangan, aalis siya sa kanyang sarili. Sapat na, paano matiis ng batang babae ang gayong pag-uugali ng batang babae mula kay Jared habang ang kanyang pag-uugali ay sumiklab, ang sinabi ng web ay totoo, si Nicole ay talagang isang vixen. Hindi man lang gumanti si Nicole, ngunit agad na naging malambing ang mga mata ni Jared. Tiningnan niya ang batang babae, at sinabi ng malamig, humingi ng tawad. Ang aura ni Jared ay hindi isang bagay na maaaring makatiis ng anumang ordinaryong tao, mas mababa sa isang normal na mag-aaral. Nang tumingin siya over, ang batang babae ay natatakot na sumabog siya sa luha habang siya ay umiyak. Malakas, pasensya na, Nicole.
At pagkatapos ay agad siyang naubusan ng kape na parang nakaranas siya ng malaking kahihiyan. Sumimangot si Jared ngunit inunat ni Nicole ang kanyang kamay upang pigilan siya. Huwag alalahanin ito. Ang isang mahusay na 45 isang batang babae ay hindi kailanman maaaring tumayo na pinipilit na humingi ng tawad sa isang batang babae ng isang lalaki na gusto nila. Tiningnan ni Jared ang kanyang hindi kapani-paniwala na mukha habang ang isang layer ng hamog na nagyelo ay dahan-daang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pangkalahatang kalidad ng mga mag-aaral sa Royal Creek Institute na ganyan. Binigyan siya ni Nicole ng kakaibang hitsura. Paano niya hindi mahuli na tinanong niya kung siya ay binubuli o hindi sa isang pag-ikot na paraan, kaya nang marinig niya iyon, ngumiti siya at sinabing, hindi, ito ay ang ilan ay may mahinang pag-aalaga upang magsimula at walang kinalaman ang Royal Creek Institute. Noon lamang lumambot ang mga mata ni Jared. Tiningnan niya si Nicole na nakatingin sa langit sa labas, at nais na sabihin ng isang bagay ngunit hindi mahanap ang mga salita. Hindi pa niya inalis ang kanyang kamay sa kanyang, at habang siya ay tumingin, siya ay bahagyang naabak. Walang mga aksesorya sa kanyang patas na kaliwang kamay, ngunit mayroong isang itim na daluyan na laki ng karakter na Esperian na nakatato sa kanyang daliri ng index, na nagpapalabas ng isang kakaibang kagandahan na si Nicole ay tila napansin ang kanyang tingin at simpleng hinayla lamang ang kanyang kamay. Noon lamang ito tumingin si Jared habang lumingon siya sa kanya at ngumiti. Ang tattoo ay umaangkop sa iyo ng maayos. Inalis siya ni Nicole. Ito ay isang bagay na nakuha ko habang ako ay isang batang babae pa rin, at tamad lang ako upang mapupuksa ito ngayon. Kaya, itinago ko lang ito. Panipi. Ang mga labi ni Jared ay umikot ng kaunti ngunit hindi na nagtanong pa dahil nais niyang tamasahin ang kanyang oras sa kanya. Nais mo bang mag-order? Naririnig iyon, tiningnan siya ni Nicole, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, dahan-daang sinabi, parang gusto kong magkaroon ng mocha ngayon. Sumakay si Jared at tiningnan siya nang marinig niya iyon. Ang kanyang panlasa ay palaging higit pa patungo sa payak at mapait, ngunit talagang inutusan niya si Mocha sa oras na ito. Ngunit hindi siya masyadong nagtanong at tumango lamang habang hiniling niya sa waiter na maglingkod ito. Di nagtagal, pinaglingkuran ang kape. Inilagay niya ang kape bago si Nicole at nagkukunwari na magtanong, Nicole, bakit may mga kaluyo sa iyong kaliwang kamay? Karamihan sa mga tao ay nasa kanan, ngunit ang kanang kamay ni Nicole ay napakamakinis, halos perpektong makinis, ngunit kapag pinahihit niya ang kanyang kaliwang kamay ay may ilang halos hindi maiiwasang mga kalaws dito. At ang lokasyon ay napaka-espesyal, ang panlabas na bahagi ng perlakyo. Dahan-daang lumalim ang tingin ni Jared. Ang posisyon na ito, maaari lamang ito ay isang marka na naiwan pagkatapos ng aking pagsasanay sa pagbaril. Kalaws ng baril. Ang tinig sa kanyang puso at tinig ni Nicole ay nagsabi ng parehong bagay ng sabay. Tumangala si Jared, ang kanyang tingin patungo kay Nicole ay lumalim. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasintahan dito ay malaman kung paano mag-shoot. Hinahawakan ni Nicole ang kanyang tasa ng kape at kumuha ng maliliit na sips, at parang sobrang kalmado siya, na parang kung ano ang sinabi niya ay walang malaki. Maaari ba itong simpleng target na pagsasanay sa saklaw? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya ay bihasa? Iyon ay gumawa sa kanya ng labis na pagyuzisa. Nang tiningnan niya si Jared na kumukuha ng isang sukatan sa kanya, nakaramdam siya ng isang pag-iingat sa loob niya. Ang taong ito, hindi niya ako pinaghihinalaan, di ba? Nagtataka siya. Sumulyap sa kanyang relo, at nakikita ang oras, ito ay halos oras na para kay Austin at ang iba pa na darating para sa kanilang rebisyon. Kailangan niyang gumawa ng isang paglipat. At nagsasalita tungkol sa Diablo, kung naisip ni Nicole si Austin, isang maliwanag na tinig ang nagmula sa pintuan ng kafe. Boss! Ang mga mata ni Nicole ay walang kabuluhan habang kinuha niya ang kanyang bag at naghanda na umakyat sa itaas. Bago siya umalis, sinabi niya kay Jared, bigyan mo sila ng isang Amerikano. Mahirap ang pag-aaral, kaya maaari nilang gamitin ang perk up. Ilagay ang mga ito sa aking tab tulad ng dati. At sa ilang kadahilanan, ang kape ay hindi pinaglangkuran noong nakaraang oras, kaya't sadyang naalalahanan siya ni Nicole, walang nakakalimutan sa kanila sa oras na ito. Tiningnan ni Jared ang kanyang silweta, ang paninibugho na naiilawan sa kanyang mga mata ay halos hindi matitinag. Hindi siya tumugon sa kanya, ngunit sa halip ay dahan-daang lumakad sa counter at sinabing, 6 na Americanos. Kabanata 118. Oh, bagaman napansin niya na ang kanyang boss ay medyo nag-aatubili, ang barista ay nagsimula pa ring gumawa ng kape, tinanong niya pagkatapos, paano natin sila sinisingil? Ang ilang mga tasa ay para sa mga lalaki na may Nicole. Dahil hindi gusto ng boss ang mga ito, maaari ring singilin sila ng isang kapalaran. Gayunpaman, malinaw na sinabi ni Jared, hindi na kailangan. Binigyan ng barista si Jared ng isang nagulat na sulyap.
Kahit na ang kanyang mga kamay ay hindi tumigil sa paglipat, talagang naawa siya sa kanyang boss. Ang mga beans ng kape na ginamit ng kanilang kape ay napakamahal, at na-import sila ng hangin, na ginagawang mas mahal. Karaniwan maaari lamang nilang balansehin ang shit o kahit na magdusa ng isang pagkawala. Ang pagbibigay kay MS Nicole ng isang tasa o dalawa paminsan-minsan ay maayos, ngunit ano ang tama na ito ay kailangang tamasahin ang gayong magandang kape. Naisip niya. Ngunit maaari lamang niyang sundin ang mga utos ng kanyang boss, kaya nagtrabaho lang siya. Si Austin, Nicole, at ang mga lalaki ay nasa ikalawang palapag, at pumili lang siya ng isang silid upang umupo at kunin ang lahat ng mga bagay na kanilang pinag-aralan kanina. Mabilis niyang sinuri ang kanilang araling bahay at napansin na halos wala sa mga naunang pagkakamali habang ang isang pahiwatig ng kasiyahan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Tila sila ay talagang naintindihan at hinukay ang mga bagay na itinuro niya sa kanila. Nakatuturo sila. Mabilis na dumaan si Nicole sa mga bahagi kung saan nagkamali sila. Tiwala siya sa kanyang lektura, at ang nilalaman ay mahusay na bilis, na nagiging sanhi ng grupo na ma-engross sa loob nito. Ang rebisyon ay tumagal ng lahat hanggang sa 9 na oras, at nang matapos ang iilan ay nasa kalagayan pa rin ito. Hindi pa nila nadama na ang pag-aaral ay tulad ng isang masayang bagay na dapat gawin bago. Nagbiro at tumawa ang grupo habang inalis nila si Nicole sa labas ng silid. Ngayon silang lahat ay tinawag na, "Boss," ni Nicole nang walang pag-aatubili. "Boss, kahanga-hanga ka. Mahilig akong makinig sa iyong mga lektura. Hindi lamang ito kawili-wili sa akin, ngunit maiintindihan ko rin kung ano ang nangyayari." Panipi. Ngunit bakit inaangkin ng forum ng paaralan na sumusuka sa iyong pag-aaral? Panipi. Hindi sumagot si Nicole, ngunit sa kanyang lugar, pinahihit ni Austin ang kanyang mga mata habang siya ay dumura, iyon ay dahil sila ay bulag bilang isang bat. Binigyan siya ni Nicole ng isang mausisa na hitsura, at agad na naintindihan siya ni Sam May habang siya ay nag-gawk-od, "Austin, hindi ko inisip na malalaman mo kung paano gumamit ng mga idioma." Masaya si Austin. "Iyon ay dahil ako ang paboritong alagad ng boss, syempre marami pa akong natutunan." Lahat ay sumabog sa pagtawa sa sandaling narinig nila iyon. Si Nicole ay nagsuot din ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha, at habang ang grupo ay malapit ng bumaba. Ang pintuan ng pribadong silid sa tabi. Binuksan nila habang naglalakad sina Snow at Harvey kasama ang isang pangkat sa paghatak. Ang dalawa sa kanila ay nakatayo sa harap habang nag-chat sila tungkol sa isang bagay. At si Harvey, na nasa gitna ng pagsasalita, ay nakita si Nicole na naglalakad papunta sa kanya at agad na natigilan. Ang batang babae ay maganda at matangkad, ang kanyang mahahabang binti ay payat, at sa sandaling ito ang mga sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang nakataas habang ang kanyang maisla na mga tampok ay mukhang mas nakakaakit sa ilalim ng bahagyang dim na silid. Si Nicole ay hindi kailanman ngumiti ng ganyan nang siya ay nakaharap sa kanya. Likas ngunit maganda, tulad ng isang snow lotus na naghihintay na mamulaklak. Napaka-perpekto niya kaya nakatutokso ito. Ang tingin ni Harvey ay nakakaakit ng atensyon ni Snow at habang siya ay umikot, nakita niya si Nicole na may isang bangkos ng mga hooligans, isang matalim na hitsura ang lumitaw sa kanyang malumanay na mga mata. Ang Nicole Wallace na ito, bakit siya ay isang palaging sakit sa likuran? Nang makita niya na ang tingin ni Harvey ay nakalock kay Nicole, hinaplos niya ang kanyang ngipin habang naglalakad siya at binati si Nicole. "Nicole, narito ka rin." Panipi. Nang makita sila ni Nicole, agad na nawala ang kanyang ngiti. Tumingin si Harvey sa kanyang maliwanag na mga mata, ngunit ang nakatingin sa kanya ay walang anuman kundi isang malamig na glint. Hindi niya sinagot si Snow, ngunit sa halip ay lumakad lang siya. Ang mukha ni Harvey ay umikot ng kaunti, at nakita na si Nicole ay umaalis na tulad nito, hindi niya sinasadyang inunat ang kanyang kamay. Upang sunggaban siya, dumalo si Nicole ng braso, at pagkatapos ay tumingin kay Harvey. "Ano ang ginagawa mo?" Panipi. Si Austin at ang iba pa ay nakilala na sina Harvey at Snow at alam na ang dalawa sa kanila ay hindi magiliw kay Nicole, agad silang tumayo sa harap niya. "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo?" Napanood ni Harvey habang dodged si Nicole at tinahimik ang kanyang paggalaw ng kamay bago natural na hinaila ang kanyang kamay. Tumingin siya sa Austin na nakatayo sa harap niya habang siya ay sumimangot at nagtanong, "Wala." Huli na, "Austin, ano ang ginagawa mo dito?" Panipi. Parehong sina Harvey at Austin ay mayaman na sayan, kaya natural na nakilala nila ang isa't isa. Gayunpaman, hindi pinahintulutan siya ng katayuan ni Harvey na makihalubilo sa isang pang-aapi sa paaralan, kaya bihira siyang nagsalita kay Austin. Tiningnan ni Austin ang kanyang mapagpanggap na hangin at sinisilap, "Ano ang ginagawa namin dito, may kinalaman sa iyo, G. Harvey." Tulad ng sasabihin ni Harvey, nagsalita na si Nicole, "Austin, umalis tayo."
Kinilala ni Austen at agad na bumaba sa hagdan, gayon pa man ang isang batang babae sa likod ni na Harvey at Snow ay sumigaw, natapos na ito, at si Nicole, ikaw ay isang batang babae na may napakaraming mga lalaki sa loob ng isang pribadong silid. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga bagay na hangki-pangki na marami ka hanggang? At ngayon ay aalis ka kapag may hinihiling sa iyo si Harvey. Bakit? Pakiramdam na nagkasala ha? Panipi. Tumingin din si Harvey kay Nicole. Ang kanilang pribadong silid ay sa tabi ng hagdanan, at sa sandaling ito ang kanyang grupo ay nakatayo roon at walang balak na gumawa ng paraan. Nang marinig ni Snow ang sinabi ng batang babae, tiningnan niya si Nicole na may isang sorpresa at hindi paniniwala, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay huminahon, Yevonna, huwag mag-spout na walang kaparerekon, si Nicole ay hindi ganong uri ng batang babae. Sinundan ni Yevonna ang isa pang sneer, Niebe, huwag maging hanggal. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga kalalakihan si Nicole mula nang nakipag-ugnay, at ngayon siya ang pangatlong gulong sa pagitan mo at ni Harvey. Hindi ako magulat kung may ginawa siya ngayon. Panipi. Nang marinig iyon ni Austen, paano niya mailalabas ang mga sitwasyon habang umuungol siya kay Yevonna, Yevonna Wyans, huwag mo itong i-overstep ang iyong mga hangganan. Huwag mo akong masira ang aking panuntunan ng hindi pagpindot sa isang babae. Kabanata 119. Nang makita na alam lamang ni Austen kung paano malutas ang mga bagay sa pamamagitan ng lakas, hindi maiwasang mapigilan ni Yevonna ngunit iikot ang kanyang mga labi, tanga ka. Brute mo. Para kang isang Stone Age barbarian. Alam mo lamang kung paano buntot sa likod ng isang babae. Panipi. Bumalik noon, si Austen ay pagkatapos ng kanyang pagmamahal at ginawa ang lahat upang mapabilib siya. Masasabi na time niyang ibinigay ang kanyang puso sa kanya, ngunit walang tigil siyang pinaglaruan ang kanyang katalinuhan. Sinasabi na mahusay lamang siya sa pag-swing ng kanyang mga kamao at ganap na hindi katulad ni Harvey. Si Austen ay sobrang puso na nanumpa siya upang makahanap ng isang tao ng maraming beses na mas mahusay kaysa kay Yevonna. Ngayon nang marinig niya ang kanyang pag-aalsa sa kanya ng malupit, naalala ni Austen ang kanyang malungkot na nakaraan at ang kanyang buong tao ay natigilan. Ang nakakakita kay Austen, isang burly bloke, ay halos nabawasan sa luha ng batang babae na ito, sumimangot si Nicole habang sinabi niya na si Isalie, humingi ng tawad. Tiningnan siya ni Yevonna na may disdain habang nakatayo siya sa likuran ni Snow at Harvey, na parang siya ang pagkakatawang tao ng hustisya mismo. Sino ka upang hilingin sa akin na humingi ng tawad? Nang marinig ni Harvey kung ano ang sinabi ni Yevonna, ang kanyang mga mata ay lumabo ng kaunti, ngunit wala siyang sinabi. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Nicole. Hindi siya nagdiin kahit na tumingin kay Yevonna habang malamig na sinabi niya kay Harvey, ano ang ipinapahiwatig mo? Kahit na hindi masabi ng iba, agad siyang nahuli. Ang buong paksang ito ay hinimok ni Harvey, at sinundan lamang ni Yevonna ang daloy. Sa madaling salita, siya ay ginawa. Maging gunman ni Harvey. Tiningnan ni Harvey ang kanyang pagmuni-muni sa kanyang magagandang mata, at siya ay medyo masigla sa pakiramdam na magkaroon ng kanyang pansin na nakatuon sa kanya. Ngumiti siya at malumanay na sinabi, wala akong ipinapahiwatig. Gusto ko lang malaman kung ano ang iyong ginagawa. Panipi. Kaya, dahil lamang sa nais niyang malaman kung ano ang ginagawa niya, maaari siyang maglagay ng pain at akayin ang mga tao sa paligid niya upang manginsulto sa kanya ng walang anumang mga scruples. Naunawaan ni Harvey kung ano ang ibig niyang sabihin, at ang ngiti sa kanyang mukha ay nagyelo. Wala siyang ibang paraan. Kinamumuhian siya ni Nicole, at hindi niya ito sasagutin kung tatanungin niya ito ng diretso. Wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Pinaikit ni Harvey ang kanyang kamao at nadama na wala siyang nagawa. Maaari lamang siyang matiyak kung ginamit niya ang lahat na magagamit niya, at master ang lahat sa kanyang mga kamay. Nakita ni Nicole sa pamamagitan niya at hindi na nagpalitan ng mga salita sa kanya. Sa halip ay lumakad siya patungo sa Yevonna, ang kanyang mga mata ay sobrang lamig na ito ay nawawala ng anumang emosyon. Humingi ng tawad kay Austen, ngayon. Si Yevonna ay umuurong sa ilalim ng kanyang tingin, ang kanyang naunang bravado ay wala nang nahanap. Tumingin siya kay Harvey para sa tulong lamang upang mahanap ang huli na nakangiti ng kaunti habang tinitingnan niya si Nicole kasama ang kanyang aura na pinakawalan, ang ilaw sa kanyang mata ay lubos na hindi maipapalagay. Nadama ni Yevonna na naiiba si Harvey sa dati sa kanya sa sandaling ito. Mukha siyang katulad ng isang leopardo na mayroon. Nakatagpo ang paboritong biktima nito, at ang tiniyak na hitsura sa kanyang mga mata ay ganap na nakakatakot. Pagkatapos ay tumingin si Yevonna kay Snow at natagpuan na nakatingin siya kay Harvey. Matapos madama ang kanyang mga kahilingan para sa tulong ay lumingon siya kay Nicole, isang tinge ng kabangisan ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Si Ivana ay natanggap, ang taong ito ba ang banayad at hindi nakakapinsalang nyebe. Ngunit sa kabutihang palad, nagsalita si Snow sa huli, Nicole, lahat tayo ay mga kamag-aral, hindi mo kailangang maging napakalakas. Hindi man lang siya tinitingnan ni Nicole habang ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, o kaya nang ininsulto mo si Austin at sinirang puri ako, ang pag-iisip na hindi masyadong nakagagalak sa iyo. Hindi inaasahan ni Snow na hindi bibigyan siya ni Nicole ng anumang mukha. Dumating si Ivana kasama siya at si Harvey at hindi niya pinansin iyon. Wala siyang ideya kung ang huli ay walang taktika o tuwid na bobo lamang. Nang tiningnan niya si Harvey na nakatitig pa rin sa hindi nakalink sa Nicole, lumabo ang mga mata ni Snow. Nicole, sapat na ay sapat, hayaan mo na. Pagkatapos ng lahat, ito ang iyong problemang pag-uugali na nagiging sanhi ka ng pangungutya. Kung wala kang mga problema, bakit may sasabihin sa iyo? Panipi. Noon lamang lumingon si Nicole at tiningnan siya ng kalahating ngiti. Oh, at hindi mo alam kung mayroon ba akong mga problema o hindi. Ang iba ay maaaring hindi alam ang kanyang relasyon kay Samuel o Spencer, ngunit nyebe. Palagi siyang kumakalat ng mga alingaw-ngaw sa paaralan, at kahit na hinimok ang karamihan. Kapag naganap ang problema, hindi na niya ito tutulungan. Upang ipaliwanag, ngunit sa halip ay susubukan niyang i-fan ang apoy at saron siya, at ngayon nakuha ni Snow ang pisngi upang subukang sabihin sa kanya. Nang marinig ni Harvey ang mga salita ni Nicole, isang maalalahanin na hitsura ang lumitaw sa kanyang mga mata. Naalala niya ang Snow na nagpapakita ng kanyang mga post tungkol kay Nicole sa forum ng paaralan bago pa man siya bumalik sa paaralan. Ang isa sa mga larawan ay kasama niya ang isang pangkat ng mga lalaki, na mukhang napaka-intimate sa isa't isa. Sa pag-iisip ng larawang iyon, lumaki ang kanyang mga mata. Ngunit parang may isang bagay sa likod ng lahat ng ito. Nang maipakita ni Nicole ang tanong kay Snow, bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Wala na siya sa kalagayan na alagaan si Ivana, at ngayon ay naiiba si Harvey kay Nicole. Kung napagtanto niya na si Nicole ay walang mga isyu sa pag-uugali, hindi ba siya maaakit sa kanya? Naisip niya. Kapag ang pag-iisip na iyon ay tumawid sa isip ni Snow, siya ay naging sobrang fluster at natatakot. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ivana at sinabi, Ivana, humingi ng tawad lamang kay Austin. Hindi ito tulad ng nagawa niya. Panipi. Nang marinig niya na hiniling ni Snow na humingi ng tawad, diretso na tumanggi si Ivana habang sinulyapan niya si Nicole. Aling bahagi ang sinabi kong mali? Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa iyo sa isang grupo ng mga lalaki? Bakit ako dapat humingi ng tawad sa iyo mga mongrels? Panipi. Nang marinig pa rin ni Ivana na paninirang puri siya at si Nicole, galit na galit si Austin sa kanyang dibdib. Ivana Wyans, alamin ang iyong mga limitasyon. Tinuturo lang tayo ni boss dahil sa ating mahihirap. Mga resulta. Paano magiging marumi ang iyong isip? Panipi. Nang marinig ni Harvey na siya ay bahagyang naabak. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na ganito. Dahil nakuha niya ang sagot na gusto niya, hindi niya balak na magpatuloy na itulak laban kay Nicole. Kaya, ngumiti siya at naghanda na sabihin. Sa sandaling iyon, ang isang mad-ulash na tinig ay nagmula sa hagdanan. Nicole, oras ng pagsasara. Ibabalik kita. Panipi. Nang marinig ito ni Nicole, ang panginginig sa kanyang mga mata ay kumalas ng kaunti, ngunit bago siya makapagsalita, ang isa sa kanyang mga underlings sa likuran niya ay sumigaw, Bro, boss ay binubuli. Kabanata 120. Ang underling na iyon ay laging nakakita ni Nicole at Jared tuwing siya ay dumating dito, at ang dalawa ay isang perpektong tugma para sa isa't isa, kaya natural na naisip niya na sila ay mag-asawa. Iyon ang humantong sa kanya na tumawag kay Jared sa sandaling nakita niya ang huli. Hindi niya alam, matapos tumawag kay Jared, napansin niya na ang lahat sa paligid niya ay may nakagulat na hitsura sa kanilang mga mukha. Kahit na ang mga mata ni Nicole ay walang emosyonal na mga mata ay lumingon sa kanya. Hey, mali ba ako? Ang pag-underlang ng ulo ni Austin at medyo naguguluhan. Tumahimik si Jared. Kasunod ng tunog ng kanyang mga yapak, umakyat siya sa hagdan. Sa sandaling ito, tinitigan ni Austin si Nicole na may nalilito na hitsura. Boss, mayroon ka ng kasintahan. Matapos ang mabilis na sulyap sa mukha ni Nicole, sinampal niya ang kanyang underling at sinabing, ikaw at ang iyong kalokohan. Sa sandaling ito, si Jared ay nakarating na sa itaas at nang makita niya si Harvey, Snow, at iba pa, dahan-daang nagsalita siya, bakit ang mga bagay na buhay dito. Nang makita na si Jared ay talagang dumating sa itaas, pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata at sinabing, wala, maaari kong harapin ito sa aking sarili. Tumingin si Jared sa kanya at pinakawalan ng isang malabong ngiti. Ang bawat batang babae na naruroon ay natigilan, at may isang salita lamang sa kanilang isip. Nakamamanghang. Kudlit.
Sa sandaling ito, ang pansin ng lahat ay kay Jared, at walang nakapansin sa ekspresyon ni Harvey. Mula pa nang matiyak ni Harvey kung sino ang taong dumating sa itaas, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting kumupas. Ang kanyang emosyonal na kontrol ay tila wala sa mga uri habang ang kanyang mga mata na nakatingin kay Nicole ay naging pitch black, na parang nag-iisa na lugar na kung saan ang lahat ay nalalanta. Hindi siya tinitingnan ni Nicole, at natural na hindi alam ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito. Gayunman, napansin at iniisip ni Jared kung ano ang sinabi ng underling ni Austin, tiningnan niya si Harvey na may isang hindi kapani-paniwala na titig habang tinanong niya, pinahihintulutan mo ba siya? Kinilala ngayon ni Ivana na ang taong ito ay ang boss ng kafe. Sa pag-iisip na siya lamang ang boss ng kafe, kahit gaano pa siya gwapo, wala siyang karapatang makipag-usap kay Harvey na ganyan, kaya agad siyang sumigaw sa kanya, walang sinabi si Harvey. Nangyayari lang tayo na makita si Nicole sa napakaraming mga lalaki ngayong gabi at naisip na hindi siya wasto. Panipi. Sa harap ng mga hitsura ni Jared at Aura, hindi niya maiwasang maging mas matikas at implicit sa kanyang pagpili ng mga salita. Itinaas ni Jared ang sulok ng kanyang mga labi habang naglalakad siya patungo kay Nicole nang hindi man lang nakatingin kay Ivana. Pagkatapos ay nagtapon siya ng kalahating ngiti patungo kay Harvey. Ganun ba? Ngunit pinagmamasdan ko si Nicole at masisiguro sa iyo na nagbibigay siya ng matrikula sa ilang mga ito. Gayunpaman, para dito, Mr. Si Ellison, para sa kanya ay huli na sa napakaraming mga batang babae, hindi ba mas na hinala? Nang marinig ito ni Austin at ang natitira, agad silang tumingin. Sapat na, bukod sa Harvey, ang kanyang buong entourage ay mga batang babae. Napansin ni Nicole ang pagpost ng binanggit ni Jared ang pangalan ni Harvey at hindi maiwasang sumulyap sa kanya. Hindi ba naaalala ng taong ito kung ano ang pangalan ni Harvey? Nagtataka siya. Nang makita siya ni Jared na nakatingin sa kanya, komandat siya sa kanya. Agad na nakipag-ugnay si Ivana, huwag kang mag-akusahan sa amin ng walang patunay. Dinala kami ni Harvey dito dahil sa talakayan ng koponan ng pisika ng paaralan. Inaprubahan ito ng paaralan. Ngunit malinaw na sinabi ni Jared, sinabi mo na wala akong patunay, at kung igiit ko pa rin na sabihin na gumagawa ka ng mga immoral na bagay, at gumawa ng malaking pakikitungo sa internet, ano ang magagawa mo? Tulad ng sinabi niya na, ang kanyang tingin ay nahulog sa nyebe, at nang ang huli ay agad na umiwas sa sulyap. Maaaring hindi alam ng iba kung sino siya, ngunit kilala niya siya. Si Jared ang tagapagmana sa Johnston Group, at siya rin si Nicole's fiancé. Bagaman alam niya kung sino siya, ngunit hindi niya naisip na ang kanyang aura ay magiging nakakatakot, ang kanyang sulyap lamang ay maaaring pumatay. Mabilis siyang huminahon at nais na ipaliwanag ang mga bagay upang makinis ang mga bagay, ngunit sa sandaling ito ay hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay upang pigilan siya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.